Mapagpalang umaga po sa atin lahat at welcome po sa ating online morning devotion. Ang ating scripture for this morning po ay matatagpuan po sa Hebrews chapter 11 verse 36 to 40. And babasahin ko po ang ating key verse lang po na makikita lang po sa 39 to 40 at ito po ang nakasulat. They were all condemned for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Yan. So sa passage po na ito ay makikita natin ang matinding sakripisyo ng mga tao. Lalo na po sa mananampalataya sa ating Panginoong Jesus or sa ating Diyos. Okay, hindi lang sila tinanggihan or pinagtawanan or marami sa kanila ay nilatigo, kinulong. Kung babasahin niyo po, 'di ba, pinatay and syempre pinahirapan po. May mga naglakad ng walang tirahan or minsan nagtatago sila. Katulad ng mga disciples ni Jesus Christ, nagtago po sila sa upper room. And there are some Christians din na they were persecuted. Persecuted and also laugh at them. Pero nakakabilib lang po kasi kahit wala pa silang natanggap na buong katuparan ng pangako ng ating Panginoong Jesus or Panginoong Diyos, sa panahon nila, ay patuloy pa rin silang sumusunod. Bakit? Kasi dahil alam nila ang mas mahalaga ay meron silang promise. Kumbaga, meron silang pinanghahawakang pangako po ng ating Panginoon. Kasi minsan po, kasi gusto natin na instant na sagot ang ating Diyos or sa prayers po natin. Madalas gusto natin 3-in-1 or hindi naman 3-in-1, kundi instant noodles. Mga in 3 minutes, nandyan na po yung answer ng ating Panginoon. Pero ang Diyos po kasi ay mas malawak ang plano niya. At minsan parte ng plano na maghintay tayo at magtiis. Kasi yung faith nila ay hindi nakabase sa kung nakukuha ba nila agad ang gusto nila, kundi sa tiwala po ng ating Panginoon ay tapat at mas may magandang plano po siya sa ating mga buhay. For example na lang po, parang isang farmer na nagtanim, di ba? Nagtatanim, hindi niya inaani kinabukasan ang mga kanyang mga tinanim niya. Kasi may panahon po ng paghihintay, pagtitiis, at meron din pong panahon na para umani, di ba? Or mag-harvest. Yan. Kasi hihintayin niya pa kasing umulan, dumaan muna siya sa ulan, di ba? Sa mga matinding araw, sa mga peste. Pero, di ba, naniniwala na pero at the end kasi, naniniwala tayo na darating ang harvest. Na kumbaga, this is the right time or the perfect time to harvest or anihin ang mga pangako ng ating Panginoon. So kapag dumaan kasi tayo kasi sa mga pagsubok, minsan kasi tinatanong po natin, pinili ko po ba magtiwala sa ating Panginoon kahit hindi ko nakikita ang kanyang sagot. Madalas ganun eh. There are times na we are doubting ourselves just like Thomas. Lalo na po kapag, Lord, tama pa ba yung ginagawa ko? Hindi ko alam kung magpapatuloy ba ako sa aking ginagawa, lalo na po sa aking buhay. Lalo na po wala akong, kumbaga, hindi ko alam kung saan yung path na kailangan kong tahakin. Yun yung madalas na pumapasok po sa ating isipan. Sumunod is, maging handa na minsan, di ba? Maging handa tayo paminsan, di ba? Kasi ang reward kasi ay hindi pa dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Yun yung laging sinasabi ng aking nanay na there are times na, yes, wala tayong na-receive gaano ng mga blessings. Pero pagdating po sa langit, lalo na kapag naging tapat tayo sa paglilingkod or naging tapat tayo sa ating Panginoon, maybe wala dito yung blessings natin. Malay mo yung blessings mo nasa langit. 'Di ba? Nasa langit. Sumunod is wag nating sukatin. Yan, wag nating sukatin or bilangin ang mga paglilingkod natin or faith natin base sa comfort level natin ngayon, kundi sa kung gaano tayo nagtitiwala kahit mahirap. Sabi mo, wag mong i-reason out na, Lord, naglilingkod naman ako, bakit wala pa ako na-receive, nagsisimba ako. Hindi po yan sukatan. Or kumakanta ako sa praise and worship, sa choir, di ba? Hindi po yun. Kasi kung may sakit ka ngayon, na matagal nang pinagpe-pray pero hindi pa gumagaling, hindi ibig sabihin ay iniwanan ka ni Lord. Tandaan po natin, baka kasi mas mahalaga sa Kanya na
papatagalin niya muna ang puso mo, or hindi naman kundi papatagalin niya muna kasi there are times na kailangan meron kang matuto or mag-reflect sa buhay mo, or there are times na through those struggles ay pinapalakas ka ng ating Panginoon, di ba? Or pinapatatag ang ating mga puso bago ibigay ng ating Panginoon ang ultimate healing, di ba? Yung ultimate healing niya sa ating mga buhay. So, dito sa scripture, what we have learned is that the heroes of faith in Hebrews, and tanda po natin, in Hebrews 11, they lived and died with eyes fixed on the promise of God. Ganun din tayo dapat Hindi tayo tumingin lang sa temporary na hirap or ginhawa, kundi sa eternal reward na inanda niya para sa atin. Tandaan po natin that the world was not worthy of them, di ba? Sana sa buhay natin ay makita rin ang ganitong klaseng pananampalataya. So, bago tayo magtapos ay tayo po ay manalangin. Lord, Panginoon, salamat po sa mga halimbawa, lalo na po sa pananampalataya ng mga nauna sa amin, Panginoon. Especially sa mga martyrs na nagsakripisyo na kahit papano ay hindi nila tinanggi, kundi naging tapat sila sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling maging tapat at magtiwala sa inyo kahit anumang unos ng mga or bagyo ng aming mga buhay. Kayo pa din ang manguna sa aming mga buhay. Kahit sa gitna ng pagsubok at paghihintay, yun nga Lord, palakasin niyo po kami, ang aming mga puso, ihanda niyo po kami, Panginoon, sa mga darating. Kasi alam po namin sa dulo ay we will claim the victory, Panginoon. We will claim the victory upon your name, O Lord God. At wag niyo give us wisdom, especially Lord, na hindi dapat namin sukatin ang aming paglilingkod or pananampalataya sa inyo. Sa mga nakita naming resulta ngayon, Panginoon, there are times na nanghihina kami, but it doesn't necessarily, Panginoon, na mapanghinaan kami at tumalikod, Panginoon, sa inyo or sumuko. But right now, Lord God, we claim, Lord God, for your Holy Spirit to be with us, O Lord God, to be, Panginoon, sa aming buhay para magpatuloy sa aming journey, Panginoon, with full of gladness and full of joy, O Lord God. Panginoon, we put our trust in you, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen at amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. And God bless us all.